Handa na ba kayo? Ano po? Teka lang, bakit lagi ganyan yung tanong? Wait lang. Siguro best friend po, ganon. Tatawa yung RM ko po si Ate Smile. Kasi sabi niya... So, best friends? Opo, best friends. Tapos, siya yung pinaka-close ko na lalaki dito sa showbiz. To answer the question, isipin niyo po, isa sa mga tao na you're very close to. Kasi yung pinaka-close. Times that, multiply that by 1,000, and that's me and my mind. Kasi parang, hindi ko alam kung napansin yung mga tao, o napansin niyo po, kapag may tanong na medyo nahihirapan siya, o, hindi naman nahihirapan, pero medyo mabagal yung pagbato niya, hindi ko alam. I will come in and the same thing. Parang we will finish each other's sentences. At hindi planned yun, hindi scripted po yun. Parang ganun lang. So parang alam ko kung anong inisip niya. Alam ko kung nahihirapan siya o kung masaya siya o kung may problema siya. Kaya parang kilala ko siya. So, yun talaga, it's one of the, I keep on saying it, but one of the closest or the closest person outside of my family that I think I'll ever have. So. Siguro para sa akin, yung pagka-misteryoso niya. Kasi minsan nabibigla na lang ako na ganyan pala siya, na may mga ugali siya na kala ko hindi siya ganon. Parang mas nakaka-comfortable. Para ba? Tagalog na lang, nakakapag-comfortable. Napaka-caring niya. Tapos parang kapag malapit sa kanya yung tao, yung mahal niya yung isang tao, lalo na yung pamilya niya, talagang inuuna niya bago yung sarili niya. So, isa sa mga tao na you trust her and you heartfelt siya, genuine siya. Kaya tumatawa talaga ako kapag may basher siya. Kasi yung mga tweets na sinasabi, ganun siya, mayabang siya. Hindi totoo. Kasi nakakatawa talaga kasi parang yun talaga yung opposite ng ugali niya. So, very genuine siya. Hindi siya nahiya magtanong kung hindi niya alam. Kasi ako dati, siya nagturo sa akin na kung may problema ka, tanong mo lang, magtanong ka. So, nahiya talaga ako. I was in my shell and she helped me get out. So, kung sa trabaho, hindi niya alam, she will just ask. Tapos, yun, parang siya yung guardian angel ko in many ways. Siguro, ang nag-level up sa buhay ko, yung mga blessing na natatanggap ko, nagle-level up siya. Kala ko ganito lang, tapos may bonus pa na blessing. Parang sobra-sobra yung binigay sa akin. Kaya every time na binibigay ko yung best ko, nagle-level up din yung mga blessing na dumadating sa buhay ko. Siyempre, nagle-level up din yung sa sarili ko, yung ugali ko na pagiging obserbasyon ko, at saka yung pagiging mas sensitive na ako ngayon, lalo na sa mga bagay na dapat hindi ako maging bulag doon. Sa pag-ibig, sa pera, sa trabaho, sa lahat. Yun po. May confidence na ako sa sarili ko. Parang alam ko kung anong kaya ko at ano yung mga hindi ko kaya. I know my limits na. I know myself more. Kasi I discovered myself through these experiences, through PBB, through yung mga movies namin, through every experiences. Promise ko sa inyo, I struggled so much all the time. May mga times sa shooting ng Loving in Tandem na ayoko pumunta sa set kasi parang pagkatapos pag-pack up na, umiyak ako kasi parang feeling ko hindi ako magaling sa shooting days. Kami ni Maymay, same kami doon. So, ngayon, feeling ko parang hindi na blurred yung mundo namin ni May. Kasi I know we're the same on this. Dati sa ASAP, kapag may prod na, parang hindi mo nakikita ng maayos. Parang may fog din. I hindi yung literal na fog, pero yung utak mo parang blurred. Ngayon, clear na, alam ko na yung gagawin ko. Kahit malaki yung stage, alam ko na yung kung anong dapat, kung anong hindi. So, nagbago
ugali ko in a way na hindi nagbago yung ugali ko. I feel that. I feel I've gained confidence, but I don't feel different in the way I think. Yun ang isa sa mga bagay na very conscious ako. Kasi minsan yung mga tao, napansin ko, hindi mo alam kung mayabang ka o hindi. Kasi sa tingin mo, normal yun. O sa tingin mo, parang okay to. Pero sa majority of people, they will think, oh, mayabang yung artistang yan. So very conscious ako doon. Because of my family, because of my friends na hindi ako nagbago, hindi dahil sa sarili ko. So, thank you to all of them. That's how my life has changed. Kung sakaling maliligaw sa Edward, dadaan ko po siya sa kung saan dapat ko siya idaan doon. Iga-guide ko po siya papunta doon sa... Baka dito, alam mo. Teka. So may possibility, sagutin mo siya. Ano po? May possibility sagutin. Yung exam ko, sasagutin ko po. Kahit mahirap. Well, of course, there's always a possibility. Pero sa tingin ko po, kung alam nyo lang, within the next year or 2 years, you guys might look back on this tapos maintindihan nyo kung bakit ko sinasabi ito ngayon. Pero for the time being, for the upcoming future, very hectic po, very chaotic, very little time to think. So, wala akong masyadong experience sa mga relationships. Wala akong girlfriend dati. Puppy love lang, pero walang serious. Pero, hindi, pero, ayun, parang, ayoko sabihin na I will, but who knows, you know? Parang, I don't want to ruin the timing. So what, kung anong meron kami ngayon, yun ang perfect. So, one piece of advice that I received from Kuya, as in PBB Kuya, tapos sa mga pamilya ko, kasi kahit anong bagay sa buhay mo, don't rush it. Kapag nagbabasa ka ng lines sa script, don't rush it kasi kalimutan mo yung lines. Kapag nag-aaral ka, don't rush. Relationships, don't rush. Kahit ano, don't rush kasi parang mas ma-enjoy mo yung moment na yan kapag parang you look at every detail and you enjoy everything. May nagsabi po sa amin, di naman kaibahan, pero may iba't ibang magic na meron kami. Sinabi po yun ng Mr. M. Si Mr. M nagsabi po sa amin, Mr. Magic. Tapos sabi namin, ano yung magic natin, Edward? Tapos habang nagpapatuloy po yung journey namin, parang na-obserba ko lang na siguro yung magic na meron kami ay yung pagiging totoo namin sa sarili. Na wala naman kami pinipeke, wala naman kami tinatago at hindi namin kailangan ipilit kung sino kami na maging iba din. Pero kami to, parang papakatotoo lang kami. Unang-una close kami actually. And like she said, we don't have to be different. Parang kung sino yung nakikita nyo sa camera, yun kami. Daniel Padilla po. Hindi kami special, hindi kami unique. We're just normal people. Problema din kami. Problema din kami. Umiiyak din po kami sa totoong buhay. Pero ayun, just parang hindi kami tinatago yung mga problema natin. Namin. Siguro sa ngayon masasabi po namin yung upcoming movie po ni Miss Vice Ganda, yung Fantastica po. Sana po abangan po nila yun dahil naging bahagi din po kami doon sa movie ni Miss Vice. Napapasalamat po kami kay Miss Vice Ganda na nabigyan kami ng opportunity na talagang mapabahagi kami sa movie niya. Finally po. Tapos, may Once Upon a Time din po kami. It started July 22nd, so it's ongoing at the moment. So sana po nag-enjoy kayo. Nagtatagal ako dito. At yun, isa po yun sa mga bagay na aabangan ng mga fans kasi gusto ko talaga mag-improve sa Tagalog ko. At
nagpapasalamat din ako sa Dreamscape at saka sa Once Upon a Time kasi binigyan nila ng pagkakataon sa amin para yung character ko kasi dito lumaki sa Pilipinas. Ibig sabihin hindi naman ako nag-i-English lagi. Ito yung first project ko, first project namin na nagtatagalog ako ng halos pure Tagalog. As in, nung nakita ko yung script, ito yung first time na hindi ako nataranta. Hindi ako nataranta. Kasi parang gusto ko, parang inisip ko, ito yung chance na ipakita sa mga fans, sa mga tao, sa mga supporters, sa mga tao na naniwala sa amin na may level up na. Dapat bawat project, kay bawat mall show may improvement, may iba para hindi nakakasawa. So, yeah. Ayan na, mga Mayward family. Sa lahat po ng mga Mayward family sa iba't ibang bansa, grabe, nagpapasalamat kami. Kasi dahil sa inyo, lumilevel up yung blessing sa buhay namin. Parang sa kung saan kami ngayon, dahil sa inyo yon. Parang grabe. Kung alam nyo lang kung gaano nag-level up yung mga blessings sa buhay namin dahil sa inyo. Parang hindi sapat yung eto lang, sasabihin lang namin sa inyo. Kung pwede lang na isa-isa namin nagpapasalamat sa inyong lahat. At saka, ayun, mahal na mahal namin kayo. At sana magkita tayo lahat. Makita ko kayo lahat at ma-meet ko kayo lahat. At magpasalamat ako ng personal. Kahit hindi man isa-isa, kahit grupo kayo. Gusto ko talaga kasi buong puso ako nagpasalamat dahil sa inyo nandito kami. Actually, gusto mo pasalamat lalo sa mga OFWs. Kasi recently, pumunta kami ni Maymay sa London Barrio Fiesta. At doon ko talaga na-realize. As in, alam ko to, kahit dati lang alam ko to, pero parang nung nakita ko sila in personal, doon talaga pumasok sa utak ko. Mahirap, sobrang hirap ng buhay ng OFW. At lagi kami nakikita sa social media na they're really supporting us kahit malayo sila. So, marami pong salamat sa bawat isa sa mga OFWs, sa mga Mayward family. Kahit hindi Mayward family, kahit Maymay, kahit Edward, thank you so much sa lahat. Kayo talaga yung mga totoong bayani ng bansa natin. So, saludo po. Thank you so much for everything. At para sa inyo, ang mga projects na dadating, iyon ang paraan kung paano kami magpapasalamat sa inyo. So, yun. Thank you, guys.